So again, our text is found in Galatians chapter 5, verse number 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ngayong umagang ito, nais ko po na ang sulat na ito ni Apostle Paul ay maging mahalagang paalala sa lahat ng mga Kristiyano. Because nowadays, I can say that we experience the same problem. Kumbaga, kung babalikan po natin yung panahon ni Apostle Paul sa kanya naging pagmiministeryo, the reason why he is very much concerned because during those times na siya po ay nagmiministeryo, may mga nakakarating po sa kanya, katulad nga po, siguro magandang makita po natin na ang pinaka-background po nito pong ating pong pag-aaral ay ang patungkol sa talagang napag-alaman ni Apostol Pablo na sila po ay pinasok ng mga Judaizers, mga legalizers, mga legalists, at dahil dito, ibinabalik po sila sa usapin ng salvation by grace plus the keeping of the law. So, yun po ang pinaka-konteksto niya. And then, sa chapter 1, makikita nyo po that the Apostle Paul is very eager na talagang masasabi nyo po firmly, sinabi po niya sa mga taga-Galatia na talagang yung pong nangangaral ng ibang helyo ay dapat matakwil. Sapagkat nilinaw ni Apostol Pablo na kung tutuusin, wala naman po talagang ibang ebanghelyo. So, 3 bagay lang po ang gusto kong bigyang pansin po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga giliw na taga-subaybay. To all viewers of Believers Breakfast, I would just like to share with you 3 things concerning this passage or text. Again, according to Apostle Paul, he said to them, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So siguro po, ang unang bigyang pansin po natin is the context. Pangalawang bibigyang pansin ko po is the concern. And then, the challenge. So, 3 simpleng bagay, pero napakahalaga ang tatalakayin po natin ngayon. The context. Katulad ng na-mention ko po, ang naging problema po talaga ni Apostol Pablo ay yung pong nakarating sa kanya ang balita na mayroon pong mga nanggugulo sa mga mananampalataya sa Galatia. Kasi malinaw naman po that in the clear teaching of God's Word, salvation is by grace. Hindi po ito sa pagkikip ng law. Diba? I mean, hindi po tayo against sa paggawa ng mabuti. Hindi po tayo against sa pagsunod sa kautusan. Pero dapat klaro po sa atin that when it comes to salvation, ang salvation po sa turo po ng Bible, magandang pansinin po natin yung mga talata mismo ng banal na kasulatan. Okay? Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, dyan po sa sinabi ng Ephesians 2, 8 and 9, hindi talaga ang paggawa ng mabuti ang makapagliligtas sa tao. Sa Romans chapter 3, gusto ko lang ipakita sa inyo that consistently, the Apostle Paul in his epistle to the churches, makikita nyo po to the believers, kung talagang gaano siya ka-firm sa usapan ng salvation by grace alone. Ibig sabihin, biyaya lang po ng Panginoon. Kasi malinaw po na sa Bible doctrine that salvation or work of redemption is 100% gawa po ng Panginoon. Wala pong bahagi ang tao. Wala pong contribution ang tao. 100% ang work of redemption, ang work of salvation, 100% gawa ng Panginoon yan. So ito po ay kanyang ibinibigay in form of a gift. Malinaw po ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sa Ephesians chapter 2, it is the gift of God.
So eternal life, salvation is a gift. Ngayon, malinaw po na ang kaligtasan ay biyaya. 'Di ba? In fact, ang tawag natin dito, grace, unmerited favor. Hindi ko deserve ang salvation. Hindi deserve ng kahit sino ang salvation. Why? Because we are all sinners. Pero si Jesus Christ, siya po ang gumawa para sa ikaliligtas ng tao. And faith is the key. Pananampalataya, for by grace are you saved through faith. Wala pong idaragdag ang kahit na sinong tao. So wala akong dapat idagdag, wala ka nang para idagdag, completely and 100% yung work of salvation, gawa ng Panginoon, ito po ay gift of God. By faith, ito po ay mapapasa atin. Amen? Yes, by faith, ang tao po ay maliligtas. Sa usapan naman ng kautusan na ini-insist ng mga Judaizers, 'di ba? Dito po sa ating teksto, malinaw din po na sa doctrine ng Biblia, particular sa pagtuturo ni Apostol Pablo, he also emphasized na ang law, ito po ay nagre-reveal ng ating kalagayan bilang makasalanan, but never na ang tao ay maliligtas by keeping the law. Ito po ang malinaw na sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 and verse number 28. Romans chapter 3 and verse number 28. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Isipin niyo po kung paano si Apostol Pablo naging particular. We are talking of the context why the Apostle Paul said in our text, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ano po ang konteksto nito? Ang konteksto nito, this is about the correction and confrontation of the Apostle Paul to those people and even mga professing believers na pinaghahalo po ang grace and law para sa salvation. So ito po ay confusing and corrupting at the same time. That is why very firm na ito po ay sinansala ni Apostle Paul. So tingnan niyo po sa doctrine. Hindi po kailanman kontra ang Kristiyano sa kautusan. Mga kapatid, in fact, biyaya ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang tutulong po sa atin upang tayo po'y magkaroon ng kapangyarihan o kalakasan na makasunod tayo sa kautusan. But in teaching, in the clear teaching of God's Word, na sa usapang salvation, wag na wag nating paghahaluin ang biyaya at kautusan. So napaka-definite, napaka-clear na sa teaching ng salita ng Diyos, maliwanag po mga kapatid na ang kaligtasan is by grace. Again, i-quote ko po sa inyong muli, Romans 3:23, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, yung pong salvation, may mga theological terms na ginagamit tayo dyan. Ibig sabihin, yung term na ginamit po ng Biblia, tulad po ng justification. 'Di ba? So, ang justification po, ito ay term ng Biblia na ang inilalarawan ay ang kaligtasan. Okay? Justified ang mga tunay na mananampalataya. We have been justified by faith. Yan po ang sabi ng Romans chapter 5. Therefore, being justified by faith, we have peace, di ba, with God. Tayo po ay may kapayapaan sa Diyos dahil sa ating pong pananampalataya na siyang nag-aring ganap sa atin. Okay? So, ang mag-aaring ganap sa tao, pananampalataya. At ang mag-aaring ganap sa pananampalataya ay ang gawa. So, ang ating pong dapat maintindihan, mga kapatid, na ang tunay na mananampalataya ay naniniwala na ang kaligtasan niya ay biyaya ng Panginoon through faith, mga kapatid. So, yun po ang gusto nating establish. So, it is not right for everyone to conclude na ang mga Baptist o ang mga Kristiyano in particular ay idinidisregard ang law. Okay? Hindi po yon, mga minamahal.
Hindi po natin ginagamit at gagamiting lisensya ang ating kaligtasan para isa-isang tabi ang kautusan. Hindi po. Nililiwanag lang natin na sa context ng ating pong passage, ang gusto ni Apostol Pablo na bigyang pansin, huwag kayong muling magpaalipin doon po sa maling katuruan. Ito po ang ating gustong liwanagin. Hindi nagpapaging lisensya sa hindi natin pagsunod sa kautusan ang katuruang ito. Ito po ay nagliliwanag lang na sa usapang kaligtasan, we need to establish that salvation is by grace through faith, and then yun po ang isang bagay na dapat nating makita. Hindi kautusan, hindi gawa ng tao, hindi ang ritual ng tao, hindi ang kahit anumang bahagi ng tao. Salvation, again, may I emphasize to all of you, we believe that 100% work of salvation sa Panginoon pong lahat yan. Ang bahagi lang po natin, faith. Pananampalatayanan po natin, wala tayong idadagdag. So, kaya ito po ang pinaka-context. Nung sinabi po niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, ang idea po nito, yung liberty, ay ang naging kalayaan po natin sa bondage ng tinatawag po nating kautusan at ng marami pang mga paniniwala at katuruan. Yun po ang context. Now, ang concern ni Apostle Paul, the concern of the Apostle Paul is for them not to, diba? Again, magpasakop o magpaalipin pa doon po sa maling katuruan. So, kaya bilang Kristiyano po, we need to be particular mga kapatid sa itinuturo po ng salita ng Panginoon. Amen? Yes, it is important for all the believers to see, learn, and understand that in the clear teaching of God's Word, mga kapatid, hindi po tayo dapat magpaalipin. Kaya ang context po, stand fast therefore in the liberty. Yung liberty dito, yung naging freedom po natin sa curse ng law, 'di ba? Yung pong kalayaan natin through the cross of Christ. Okay? Yung mula po doon sa curse ng law, nakalaya tayo at ito po ay sa pamamagitan ng cross of Christ. Amen? Sa ginawa po ng ating Panginoon. Now, ang concern ni Apostle Paul is for them not to be entangled again. Kasi sabi niya, be not entangled again. So, binigyan pansin po niya. Ang concern po niya is about the danger. The danger of returning. Yung talagang panganib, na balikan na naman natin. Ito po yung sabi ng talata. 'Di ba? So, kaya pagka Kristiyano po tayo, dapat as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ito po yung kalooban ng Diyos. Pagka-Kristiyano tayo, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, mga kapatid, the context is clear and the concern is also clear. Be not entangled again. Sabi ko nga sa application, di po ba? Halimbawa lamang po, may mga Kristiyano po na pinalaya na ng Diyos sa maraming bagay, pero ang nangyayari, balik at balik pa rin po mga kapatid. Di ba? Panay pa rin po ang balik doon po sa kung saan dapat na po nilang talikuran. Mga kapatid, mga minamahal, importante po na ngayong umagang ito, madama po natin ang maliwanag na concern. Ang concern po, mga kapatid, ay ang hindi na sila bumalik pa sa pagkaalipin. Meron po kasing danger na ang mga naligtas talagang madaya pa din. So, bakit meron pong deception? There is danger, there is deception, mga kapatid, kaya may distraction pa din. So, ibig sabihin, ang naging concern ni Apostol Pablo ay ang patungkol sa danger na mula sa tamang katuruan at tamang pananampalataya, maguluhan po sila, madaya po sila dahil may deception pa rin po mga kapatid. 'Di ba? At ito po ay po pwedeng makadistract at
makasira din po. Kaya nga, sabi ko, kapag ka-Kristiyano po, ang isang dapat, ang nagiging appetite po natin ay ang mas lumalim pa. Kumbaga, to know Christ deeper and deeper. That is the pattern set by the Apostle Paul. Makikita nyo po na ang pattern ni Apostol Pablo, maliwanag po mga kapatid, na ang ipinakita po niya sa atin, kahit matagal ng Kristiyano, ang gusto po niya, mag-grow pa din, lumago pa rin, ng lumago, magpakalalim pa. Mga kapatid, yan din po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, that is the concern of the Apostle Paul. Ang context, klaro po, na may nanggugulo, may nangliligalig po sa kanila, particular, yung mga legalist, yung mga Judaizers, na kung saan ginugulo na naman ang kaisipan po nila. That is why, again, as what I've mentioned to you, sa early part nitong aking pagtuturo, hindi ba, sa chapter 1, talagang he strongly rebuked those who are bringing another gospel and preaching another gospel. Kaya sabi ni Paul, kahit na kami o kung sino pa ang mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo. So, ibig sabihin, meron lang pong pure gospel, meron lang pong talagang masasabi nating gospel na dapat ma-preserve. And the gospel is the good news, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero ang problema, ito po yung mga Judaizers, pinaghahalo na naman yung grace and law, at talagang pinipilit po yung pong salvation by keeping the law, and that is the concern of the Apostle Paul now. About the danger, about the deception, and about the destruction, mga kapatid. So kaya ang importante sa lahat ng mga mananampalataya, tuloy na natututo, tuloy na nag-aaral. Kasi huwag niyong sasabihin na matibay po tayo, diba? Kaya nga ang paalala niya malinaw. Be not entangled again. That is the concern of the Apostle Paul. Kung ligtas ka na, huwag ka nang palito pa, huwag ka nang pa-confuse pa. Kung ligtas ka na, maging firm ka sa pananampalataya sa katuruan ng sinasabi ng Bible. Muli po, nililiwanag natin, ang Kristiyanong matino, hindi po against sa law. Ang Kristiyanong matino, hindi po sasabing baliwalain natin ang law. Pero kung ang pag-uusapan ikaliligtas, huwag nating ipilit ang kaligtasan ay sa pagtupad sa kautusan. Mga kapatid, si Jesus Christ na po ang naging kaganapan at ang kalubusan ng kautusan, at sa kanyang sakripisyo, pananampalataya po ang kanyang tinuturo para tayo po ay masave. So nakita natin the context. Okay? Para alam natin yung pinaka masasabi nating background talaga. Na nung sinabi ni Apostol Pablo, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ang pinaka-context nito, malinaw ang katuruan na kayo ay naligtas, biyaya ng Panginoon, pero narito po ang mga nanggugulo sa inyo na pinipilit muli na sabihin na kautusan at ang panbiyaya ang talagang kinakailangan para sa ating kaligtasan. Okay? So yan po mga kapatid. So, ang concern ni Apostle Paul na hindi na sila bumalik pa in the yoke of bondage. Be not entangled again with the yoke of bondage. Now, let us consider the challenge. The challenge here in our text, siguro po yung pinakaunang word na ginamit po ni Apostle Paul. Di ba? Ang sabi po niya, stand fast. So the word stand fast, mga kapatid, ito po'y nagsasuggest na talagang wag lang tumayo ka, kundi tumayong matibay, matatag. So ang pinaka ipinupunto ni Apostle Paul dito is we need to be committed. We need to be consistent. And we need to be courageously stand. Conviction po ang pinag-uusapan dito mga kapatid. So we need to continue, we need to be consistent, we need to be committed and courageously stand. And ang punto niya is to conquer. Diba? Ibig sabihin, huwag tayong madaig, huwag tayong muli pong mahatak, mahila, madaya, nawa makonquer po natin ang lahat ng ito. So, stand fast.
That is the challenge. Yes, it is very challenging because nowadays, ang dami pong mga nai-introduce sa atin na kung ano-ano na naman pong nakaka-confuse na turo. We need to be firm, mga kapatid. Sabi ko nga, yung pong paalala ni Paul sa Colossians chapter 2, importante po yan. Nung sinabi po niyang, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Kasi ang totoong mananampalataya, tumanggap sa Panginoon yan. Amen? O ano po ba ang sasabihin natin? That is the exact word used by the Apostle Paul. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Kung paanong tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang pagtanggap, yan po ay kinakailangan. Yan po ang kalagayan ng totoong mga Kristiyano. Sila po'y tumanggap sa Panginoon. At ang pagtanggap sa Panginoon is not just a claim. Minsan ang problema naman, kine-claim lang ng marami. Kaya dito, ang sabi ni Paul, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Yaman nga na tinanggap nyo ang Panginoon. Ano ang sabi niya? Walk ye in Him. Tingnan nyo yung paalala niya ha. Rooted and build up in Him, established in the faith, as ye have been taught. Hindi ka naman kasi po pwedeng maging rooted, hindi ka po pwedeng maging established in the faith nang hindi ka tinuruan. So kaya teaching is also important. Kaya Kristiyano, don't just attend the worship service. Atinan nyo rin po yung Sunday school. Atinan nyo rin po yung mga Bible class natin. Di ba, nakakatuwa nga sa seminary po natin. Nakakatuwa na kahit po yung mga professionals po natin, mga career people natin, they realize that it is also beneficial for them to study, possible, doon po sa ating Bible seminary. Kasi it is God's will for us na maging malalim po tayo. Diba? Kaya nga sabi ko, saan pa nakapasok yung idea po na hindi kailangan yung pagtanggap sa Panginoon? Dito nga po sa sinabi niya, ang linaw-linaw po para pong understood na pagka-Kristiyano, tumanggap yan Kaya sabi niya, as ye have been therefore, diba? As ye have been therefore, receive Christ as the Lord. Dahil tinanggap nyo ang Panginoon, ang sabi niya. As ye have been therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Rooted and built up in Him, established in the faith. So the concept is almost the same when the Apostle Paul told the believers in Galatia, ang sabi niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again. So, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Kung Kristiyano ka, anong dapat? Walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya yun po yung challenge for us to stand fast, to stand firm. Ibig sabihin, to continue, to be committed, to be consistent, to conquer. Yan po ang challenge dito. Kaya mga kaibigan, I hope na kahit sa maiksing paraan ng aking pong naging pagbabahagi, ang bawat isa po ay muling natuto, napagpala at naliwanagan. So, be not entangled again with the yoke of bondage. Mga kapatid, the context is very clear to us na dito po sa mga mananampalataya ng Galatia, meron pong confusion, meron pong corruption, at ito po ay ang pagtuturo ng another gospel na ang sabi po ni Paul sa chapter 1, hindi another gospel sapagkat there is but only one true gospel, and the gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And the good news is that salvation is available at ito po ay matatanggap ng tao sa pananampalataya. Hindi sa kung ano paman, hindi sa works, hindi sa law, kundi grace. True faith, mga kapatid. Kaya yun po ang ating paniniwala, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at ito ay sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya natin? Si Jesucristo at ang Kanya pong ginawa para sa atin. Na yun ay sapat na
plus nothing, minus nothing. Yun po ang ating tinatayuan. Now, ang concern ni Apostle Paul ay ang mabigyan sila ng warning na wag nang bumalik doon sa pagkaalipin. 'Di ba? Niliwanag po niya. So, dito ang ating pong binigyan ng diin, mga kapatid, is about the danger, the deception, and the destruction. Okay? Malinaw po yan. And then, sa huli po, tinalakay natin yung challenge. And the Apostle Paul used the word, stand fast, na atin pong inugnay doon sa idea ng ibig sabihin nito is for us to continue, to be consistent, to be committed, to courageously stand, to conquer. Yan po ang ating binigyan ng pansin sa aralang ito. Kaya mga kapatid, mga tagapakinig, mga taga-subaybay, I hope na ngayon po muli po tayong natuto at napagpala sa salita po ng ating Panginoon. Kaya ito po ang ating concern dito po sa ating pong Believer's Breakfast, ang mabigyan ng pagkakataon na ang bawat isa po, mga kapatid, ay matuto sa salita ng Diyos. Isang talata po, pero niliwanag sa atin the context, the concern, and the challenge. So, at least, nagkaroon tayo ng idea patungkol po sa sinasabi ng Galatians 5:1. Stand fast therefore in the liberty. Kasi ang kalagayan po ng mga Kristiyano, tayo po'y pinalaya na. Okay? Stand fast therefore in the liberty where Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. I hope and I pray na tayo po ay natuto sa mensaheng ito. Let us pray. Thank you so much, Heavenly Father, for your guidance. Thank you for your word. I hope and I pray, Heavenly Father, na ang listeners at viewers po ay nadagdagan at natuto sa pag-aaralang ito. Salamat po sapagkat sa kabila ng sitwasyon, kami po'y nakapag-accomplish ngayong umagang ito. Pagpalain mo po ang aming araw at nawadakilan Diyos, kami patuloy na matuto, tumibay sa usaping pananampalataya at magpakatatag sa tamang katuruan. Salamat po, aming Diyos. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Lakas sa mga gagawa sa araw na ito. Kapahingahan sa matutulog ngayong oras na ito. Thank you so much. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, Amen.